Hi guys! Welcome to my YouTube vlog. For today's vlog, magre-review tayo. So ano pang hinihintay natin? Let's go! So for today's video, mag-unboxing tayo ng TP-Link M7350. So ito ay isang pocket Wi-Fi. So in-unbox ko na siya. So this is the device. So what is TP-Link M7350? So ito yung mga nilalagay sa SIM card, tapos pocket Wi-Fi na siya for connectivity, lalo na sa mga ibang bansa or sa mga remote area na hirap makakuha ng signal. So pagka-unbox ko, meron siyang ito lang and then charging port. So yun lang. So what's inside? 4G LTE up to 150 Mbps, 8 hours usage, and then installable apps. So ayun lang. So it supports 4G, 3G network, LTE siya. Pwede siyang i-hotspot up to 10 Wi-Fi device, and then 2000 mAh battery for up to 8 hours working. Screen display, ayan. Tapos meron din siyang SD card. So meron din siyang SD card, I don't know why. Tapos yan, ito siya, napaka-stick, plastic siya, pero okay naman. So I'm gonna turn it on. Sinaksak ko na yung SIM card ko dito, so less hassle. So ito na yung opening niya, kita nyo naman, ayan. Nakasaksak na yung SIM card niya. So Japan SIM ang gamit ko, and nasa loob ako ng barko yun. So I don't know if gonna have a signal properly, so let's find out. So yun, initializing, automatic initializing na siya, ayan. So connecting, ayan na. Ano na siya, plug and play. Minsan depende sa SIM card, kagaya na sa akin, may setting ako na kailangan pang i-use yung mga APN, kagaya nun, kasi nga Japan SIM medyo sensitive. So connecting pa rin siya ngayon. Medyo mabagal lang. So it takes time. So ayun, after ma-power on na siya at the moment, 3G siya, 3G. Kasi ano to, LTE naman to, so adjustable siya. Sabi mong LTE, pwede siya mag-adjust from 4G, LTE, yun, 3G. Kasi ngayon at the moment, nasa loob ko ng barko, so ito lang yung sakop niya. Partida, ano lang yan, bintana lang yan. So yun, once you have already plugged in, to control the apps, ito muna interface ng apps. So meron siyang home button, yan lang yan naman. So mga basic lang. Pero if you want to control the whole device, meron kang apps para dyan, which is the download mo, kasama dito sa QR code, itong TP-Link. So ito yung apps, i-download mo siya sa gilid. And then, makokontrol mo na siya. So, once you have the TP-Link apps, ayan na. Diyan mo siya ma-interface lahat. So, lahat ng mga problema mo, maasikaso mo, customize. Pati yung battery life, nandyan. So, nandito yung ano. May feature siya na SMS send. Hindi ko pa siya na-access kasi nga I have no idea how to use it. Ayun. So, makikita yung consumption mo, kung gaano makalakas maggamit ng data. Ito, consumption ko as a whole day, 900 MB. Ano yan, kasama TikTok, tawag. Tapos, you can customize your name, nandyan na rin. Kasi mga tools, ayan, quick setup, wireless setup, stuff like that. So, ayos siya. Tapos, ayan yung clients, you will know kung sino yung mga nakakonect sa'yo. So, maganda tong ano, yung apps niya, you're in control. So, pwede siya, ano, pwede siya sa laptop, or kagaya ko, backpackers, bit-bit mo to. Tapos walang signal, you can put it in the higher place. Kaysa naman ikaw pang umakyat, diba? Ayun lang. So for the speed, papakita ko sa inyo yung speed niya. Nandito ako ngayon at the moment. So, nandito ako at the moment sa loob. Tingnan natin kung gaano kabilis yung Wi-Fi niya. Wi-Fi speed ang nagkakatalo. So, I think, mabagal pa siya kasi nga sa loob ako ng ano. Pero, let's try. So, at the moment,
3G, ayan. So, consumable. Right now, I'm doing the device check. Device speed. So, sana hindi ako mapahiya. Diba? It's just like my first time doing it. So, it's like, also dito, SIM card, plug and play. It's nice. So, yun. Error. Wait lang. So, ayun, connected na ako. So, ayan. Tinutok ko lang siya sa bintana konti kasi hindi siya makasakop dito. Kung dito, from sa bintana is wala siyang sakop. Kasi, take note, nasa loob ako ng barko. So, yun lang. So, at the moment, mahina yung signal niya dahil siguro nga dahil SIM card siya. Pero, to be honest, if you can gonna do this like outside, mabilis siya. Pero, to be honest review, kapag nasa loob ka ng barko, mahina. So, yun lang. Ipa-plug ko na lang mamaya dito yung video ko. Yun lang. So, to be honest, ito is like 3,300 sa Philippine peso. Sa Octagon ko siya nabili. If I'm gonna suggest to buy this, honest review, do your own research first. Siguraduhin mo muna yung SIM card mo or yung place is compatible sa paggagamitan nito. Kasi nga may mga SIM card na sensitive. For example, dito sa Japan, baka hindi siya compatible. Mas tinatangkilik nila yung device na pang Japan or sabihin natin pang European na device rather than this. Ayun lang. Kasi yun yung mga naging troublesome ko dito when buying TP-Link. So, ayun lang. Pero, magagamit siya sa Pilipinas, ayos na ayos to. Ayun lang. For almost 3,000 pesos, kaya hindi siya ganun kamura. Medyo mahal siya. So, I'm not gonna suggest na push na bilhin nyo to kasi maayos to kasi na-vlog ko to. I'm not gonna push that kind of brand. Ayun lang. So, just like do your own research. At saka siguraduhin nyo na may tawag doon, may warranty. Kasi nga, mahal to. Hindi basta-basta, syempre, it's your hard-earned money, di ba? Hindi basta-basta basta-basta mabibili to. Yun lang. Yun lang yung mga product review ko. So, if you do like this kind of product review, please do like and subscribe my YouTube channel. Maraming salamat sa ulitin. Skirt!